Hinamak na manugang. Kabanata 235. Noon lang, nagkaroon ng kaguluhan sa unahan. Tumangalas si Megan Liwes at agad na nakahinga ng maluwag. Sabi niya, "Kuya, anting-anting lang yan. Bumili ka ng isa pa. Di bale gumastos ka. Basta kaya mong pahirapan si Alex Dixon at ipaghiganti ang Liwes family." Sa harap, kasama ni Liwes Mingfeng si Master Chin Gyon habang naglalakad sila palabas ng elevator. Mabilis na lumapit sa kanila si Mark Liwes, pinunasan ang kanyang mga kamay, at sinabing may nakakatakot na ngiti, "Master Chin Gyon, ang anting-anting na ibinigay mo sa akin ay nawala talaga ng mga walang kwentang kampon ko. Maaari ba akong bumili ng isa pa? Handa akong magbayad, doble ang presyo." Tuldok, tuldok, tuldok. Sa bodega, pilit na kinalampag ni Jane Liwes ang pinto ngunit walang tugon mula sa labas. Walang bakas ng liwanag dito. Pinilit niyang kumalma ang sarili at kinuha ang kanyang telepono, naghahanda na tawagan si Alex Dixon. Sa sandaling ito, may biglang nakapasok sa siwang ng pinto. Parang papel na antay-anting. Ngunit madilim ang silid at hindi malinaw na makita ni Jane Liwes. Naramdaman na lang niya na biglang uminit ang ulo niya at nanlambot ang buong katawan niya. Ano ang nangyayari? Natarante si Jane Liwes at nakaramdam ng init sa kanyang katawan habang tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Biglang nag-vibrate ang phone. Ito ay isang tawag mula kay Alex Dixon. Agad na kinuha ni Jane Liwes ang telepono at sumigaw na parang nakakita ng hero na nagliligtas buhay. "Alex, iligtas mo ako. Nasaan ka?" Kumunot ang noo ni Alex Dixon at tumayo. Matapos pakinggan ang nangyari, nalaman niyang nag-imbita ng master ang pamilya Liwes. Kaagad niyang tinawagan ang asawa, ngunit huli na ang lahat. Pinigil ni Jane Liwes ang init sa kanyang katawan at sinabi sa kanya ang address. Agad na tanong ni Alex Dixon, "Nasaan ang bracelet mo?" "Kinuha ito ng nanay ko para magpakitang gilas ulit." "Ikaw?" Naikuyom ni Alex Dixon ang kanyang kamao. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng udyok na bugbugin ang kanyang biyenan. Itong biyenan niya ang totoong Morningstar diba. Agad niyang sinabi, "Huwag ka munang gagalaw. Humanap ka ng makakasagabal sa pinto, papunta na agad ako." Nang marinig na gustong umalis ni Alex Dixon, si Sun Ho at ang iba pa na nakaluhod sa lupa ay nagpakawala ng nanginginig na buntong hininga. Tumayo si Alex Dixon na may maliit na ekspresyon, ngunit nang makita niya si Chin Yue sa ulo ni Shi Mengxi, muli siyang sumimangot. Ang Peach Blossom Rune na mayroon siya ay isa sa mga pinakamapanlinlang at mapanlinlang na pamamaraan ng Feng Shui sa Southern Ocean. Ito ay partikular na ginamit sa pakikitungo sa mga kababaihan. Ang mga metapisika na masters ng Orthodox daw ay nanunuya sa ganitong uri ng sining. Hindi man lang sila nag-abalang gamitin ito. Ang anting-anting na ito ay napakasama. Mababaliw sila. Kung gusto niyang maresolba ito kaagad, isang araw at isang gabi ang kailangan niyang hintayin bago mawala ang art. Ngayong naging biktima si Chin Yue ng art, nabaliw ang kanyang isip. Kung iiwan niya siya rito, hindi maiisip ang kahihinatnan nito. Nag-isip sandali si Alex Dixon at binuhat si Chin Yue sa kanyang balikat. Sinigawan niya si Sun Ho at ang iba pang nakaluhod sa lupa. "Dito na lang kayo maghintay. Magagamit ko pa kayo." "Kuya, wala po kaming pupuntahan," mabilis na sagot ni Sun Ho. Bahagyang tumango si Alex Dixon at binuhat si Chin Yue palabas ng pinto. Nang isara niya ang pinto, ginamit niya ang kanyang bilang na enerhiya upang gumuhit ng rune sa pinto. Isang mahinang ilaw ang kumislap at ang rune ay pumasok sa pinto at nawala ng walang bakas. Ang rune na ito ay sapat na upang bigyan ang 3 taong ito. Ang dahilan kung bakit nila iniingatan ang kanilang buhay ay dahil ang ginawa ng Liwes family ay lubusang nagalit kay Alex Dixon. Ang Liwes family ay paulit-ulit na nakipag-ugnayan sa kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang tiyakin na ang Liwes family ay walang hanggang mapapahamak. Inakbayan ni Alex Dixon si Chin Yue at lumabas ng elevator. Dumiretso siya sa gilid ng kalsada at tumawag ng taxi. Hindi siya nagmamaneho, at isinama pa niya si Chin Yue, kaya't maaari lamang siyang tumawag ng taxi. Saktong papasok na siya sa sasakyan, may isang pares ng malalambot na braso ang biglang yamakap sa kanya,
at pagkatapos ay bumuga ng mabangong hangin. Si Qin Yue ay natulala. Nang maamoy niya ang amoy ng isang lalaki ay agad niyang pinulupot na parang water snake. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at agad na hinarang ang braso niya. Gayunpaman, si Qin Yue ay parang tagtuyot na sumasalubong sa ulan. Nang mahawakan niya si Alex Dixon, dumaikit agad ang buong katawan nito sa kanya. Pumikit siya at patuloy na humahaplos sa kanya. Napipilitan lang ni Alex Dixon ang sarili na pinigilan siya habang pinapasok siya sa upuan sa likuran, pagkatapos ay umupo at sinabi sa driver. Pumunta ka sa Lewes Company. Si Qin Yue ay patuloy na nakadikit sa kanyang katawan. Kailangang gamitin ni Alex Dixon ang kanyang braso para harangan ito, ngunit patuloy niyang hinaharangan. Si Qin Yue ay matyaga at sinubukang kumakapit sa kanyang mga bisig. Naningkit ang mata ng taxi driver. Ilang beses niyang sumulyap sa rearview mirror pero hindi man lang nagmamaneho. Maingat na tanong niya, "Kuya, hindi ka nagdroga ng babae, di ba?" Namamanhid ang anit ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang hustisya ng taxi driver. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Ito ang asawa ko." Sa sandaling ito, biglang tumawag ng matamis si Qin Yue, "Hubby," at bumalik sa kanyang yakap. "Haha kuya, hindi mababaw ang swerte mo sa babae. Ang sigla ng asawa mo. Kakakasal lang ninyong dalawa." Ang driver ay tumawa ng 2 beses, at sa isang naiintindihan ko, tinapakan niya ang accelerator. Para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng driver, napaluhod na lamang si Alex Dixon kay Qin Yue. Sa pananaw ng driver, para itong magkasintahang magkayakap. Sa kotse, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag sa telepono mula sa Renhitang ng Haicheng, na nagsasabing gusto niyang sumama sa kanyang ama sa Jinling upang pasalamatan siya at iulat ang pag-unlad ng pabrika ng parmasyutiko. Sa telepono, binanggit din niya si Renfeng. Naging gulay na siya at hindi pa nagigising. Casual na nagpalitan ng ilang salita si Alex Dixon at ibinaba ang telepono. Hindi kalayuan dito ang kumpanya ni Lewes. Umupo si Alex Dixon sa kotse at tumawag kay Dulong. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, dapat pagbayaran ng Lewes family. Tuldok, tuldok, tuldok. Pagbuksan mo ako ng pinto. Galit na inutusan ni Megan Lewes ang ilang mga malalakas na lalaki na nagbukas ng pinto ng junk room. Katatapos lang niyang ipasok ang Peach Blossom rune sa siwang ng pinto. Pinlano niyang hintayin si Jane Lewes na mahulog sa bitag at magdala ng kanilang hoodlums. Pagkatapos, bubuksan niya ang pinto at hayaan ang buong kumpanya na makita ang kanyang malaswang hitsura. Sinong mag-aakalang isasara talaga ni Jane Lewes ang pinto sa likod niya? Ilang matipunong lalaki ang nagpatuloy sa paglunok ng kanilang laway at paulit-ulit na sinisipa ang pinto. Ang isa sa matipunong lalaki ay umungal ng malakas at ibinaba ang kanyang palakol. Biglang naputol ang kahoy na pinto. May pagmamalaki si Megan Lewes at sumigaw sa Schadenfreude, "Jane Lewes, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtago. Who knows, baka matagal ka nang nagugutom sa loob. Espesyal akong nagdala sa iyo ng ilang lalaki para gawin mo masaya." Nang siyang magsalita ay bigla siyang nakarinig matapos ang kanyang paglalakad sa kanyang likuran. Tatalikod na sana siya ay biglang nakaramdam ng matinding sakit ang anit niya at agad siyang napasigaw. "Sinong humila sa buhok ko?" Saktong paglingon ni Megan Lewes, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Agad siyang pinalipad nito at napasigaw siya nang bumagsak siya sa lupa. Tiniis niya ang sakit sa kanyang mukha at tumangala. Siya ay agad na natakot sa labas ng kanyang talino. "Alex Dixon, ikaw, nililigawan mo si kamatayan." Binuhat ni Alex Dixon si Qin Yue at ang kanyang ekspresyon ay napakalamig. Sinipa niya ang dibdib niya ng malakas. Puchi. Ang kanyang dibdib ay sumabog na parang lobo, pinipiga ang isang malaking halaga ng silica gel. Isang sipa sa dibdib. Natigilan ang mga tao sa paligid. Hindi nila akalain na gagamit si Alex Dixon ng ganoong kalupit na galaw. Napasigaw si Megan Lewes sa sakit. Gumastos siya ng milyon-milyong plastic surgery upang mapunan ang kalahating kilo ng silica gel sa kanyang dibdib. Karaniwan, siya ay napakamaharlika at mapagmataas.
Umasa siya dito para lupigin ang mga lalaki at sugpuin pa si Jane Lewes. Hindi niya inaasahan na ang kanyang dibdib na ipinagmamalaki niya ay mawawasak sa sipa ni Alex Dixon. Kabanata 236. Sa paligid niya, ilang malalakas na lalaki ang bumagsak sa buong lupa, puno ng dugo, walang malay. At sa pasilyo sa harapan, isang dosenang mga security guard ang nakahandusay din sa lupa, na lubhang sugatan. Napamulat ng husto si Megan Lewes sa gulat. May mga security guard sa ibaba ng gusali ng kumpanya. Nag-ayos din siya ng mga security guard para bantayan ang sahig na ito. Hindi kaya nag-iisang lumaban si Alex Dixon. Sa sandaling ito, narinig ni Mark Lewes ang mga nangyayari at sumugod kasama ang kanyang mga tauhan. Tumingin siya kay Megan Lewes na nakahandusay sa lupa at agad na umungol. Patayin mo yung may apelyidong Dixon para sa akin. Mahigit isang dosenang bodyguard ang sumugod at agresibong sumugod kay Alex Dixon. Gayunpaman, si Mark Lewes ay nagpanggap na mabangis, ngunit sa loob niya ay natatakot siya. Nang makita niya ang eksenang ito, nanginginig ang kanyang puso, at talagang napaatras siya. Alam niya kung gaano kalakas si Alex Dixon. Kung hindi siya tumakbo ngayon, siguradong bugbugin siya nito hanggang mamatay. Habang tumatakbo si Mark Lewes, umungal siya ng malakas. Alex Dixon, how dare you behave atrociously in the Lewes Company? Let me tell you, I'm going to find someone to kill you today. Pagkasabi nun, tumawag agad si Mark Lewes. Nakakambola ang tono niya. Bro daw, ako si Mark. May problema ako dito, pakisamahan mo pa ang mga tao. Matapos siyang matalo sa kamay ni Alex Dixon, sinadya niyang nakipagkaibigan sa isang grupo ng mga tao mula sa underground forces para maging magbantay. Gumastos pa nga siya ng maraming pera para tretuhin ang mga taong ito sa pagkain at libangan, upang maiwasang mangyari ito. Ang mga taong ito ay pawang mula sa underworld. Lahat sila ay walang awa at nakaranas ng daan-daang labanan. Si Alex Dixon lamang ay hindi maaaring manalo laban sa kanila. Ang mga bodyguard na ito ay tinanggap niya lahat. Ang bawat isa sa kanila ay malakas, at kayang bilhin siya ng ilang minuto. Isang grupo ng mga bodyguard ang mabangis, at sumugod sila kay Alex Dixon. Walang pakialam na tumingin sa kanila si Alex Dixon. Sa kanyang mga mata, ang mga taong ito ay mga kahoy na stalker lamang. Wala pang 20 segundo, napuno na ng mga bodyguard ang koridor. Ang tanging nakatayo ay si Alex Dixon. Hindi inaasahan ni Mark Lewes na ganoon kabilas ang pagkakatambo niya. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya papasok ng elevator at pinindot ang button. Nanlaki ang mga mata ni Megan Lewes at hindi makapaniwala na iniwan talaga siya ng kapatid at nakita. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib at tiniis ang sakit habang sumisigaw, "Kuya, iligtas mo ako dali." Ngunit si Mark Lewes ay hindi nang ahas na kausapin siya. Tanging pagtakas lang ang iniisip niya. Siya ay nagdusa sa ilalim ng mga kamay ni Alex Dixon noon. Hindi niya inaasahan na papasok si Alex Dixon sa Lewes Company at papatayin ang lahat. Ang kasanayang ito ay sobrang nakakatakot. Mabilis, mabilis, mabilis. Natakot si Mark Lewes. Napatingin siya sa pinto ng elevator na unti-unting sumasara at tuluyang nakahinga ng maluwag. Kakatawag lang niya kay bro daw. Kilala siya bilang underground big boss ng Jinling. Hindi lang siya nagkaroon ng pambihirang lakas ng braso, ngunit nagmula rin siya sa isang martial arts family. Napakagaling niya. Noon, gumamit si bro daw ng machete para putulin ang mahigit 20 tao sa kasino. Puno ng dugo ang katawan niya, at galos lang sa noo. Si bro daw ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili pagkatapos ng labanan. Naitatag niya ang kanyang posisyon sa underground na puwersa ng Jinling. Ibinigay ng lahat ng malalaking kuha ang kanilang mga imbitasyon, na gustong kunin ang mga ito para sa kanilang sariling paggamit. Gayunpaman, tinanggihan silang lahat ni bro daw. Tinanggap niya ang isang grupo ng maliliit na kapatid at nagtatayo ng mga kasino at entertainment city. Ngayon, mayroon na siyang net worth na daan-daang milyon, at sa isang tawag, naging overlord na siya ng isang rehiyon. At ang machete na ito ay naging simbolo din ni bro daw.
Malaking effort at pera ang ginugol ni Mark Lewis para makakuha ng pabor kay Brodau, at saka lang siya naging kaibigan ni Brodau. Basta dumating si Brodau, siguradong tadtad ng matsyete si Alex Dixon. Kahit anong gawin ni Dixon, lumaban lang ang alam niya. Sa harap ni Brodau, nakaluhod lang siya at humingi ng awa. Dahan-daang sumara ang pinto ng elevator. Nagpakawala ng mahabang hininga si Mark Lewis at napasandal sa dingding, pagod na pagod. Nakakas na siya sa wakas. Biglang tumigil ang pagsara ng pinto ng elevator. Isang pares ng mga kamay ang nagunat mula sa labas at mahigpit na hinawakan ang frame ng pinto. Laking gulat ni Mark Lewis kaya napatalon siya sa takot at pilit na pinindot ang button para isara ang pinto. Creak! Ang stainless steel na pinto ng elevator ay gumawa ng tunog na hindi makayanan ang pasanin at nagpapasakit ng ngipin ng mga tao. Si Mark Lewis ay natakot, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang madaling binuksan ni Alex Dixon ang pinto ng elevator at nakatayo sa labas na walang ekspresyon ang mukha. Dalawang malalim na handprint ang naiwan sa stainless steel na pinto ng elevator. Nakabaluktot ang bakal na plato at hindi na maisara. Flop. Namutla ang mukha ni Mark Lewis. Nanginginig ang buong katawan niya habang bumagsak sa lupa. Sa sobrang takot niya ay napabuga siya ng hangin. Tao ba ito? Gamit ang kanyang mga hubad na kamay upang iangat ang bakal na plato. Hinawakan ni Alex Dixon ang kwelyo ni Mark Lewis at itinaas na parang may hawak na sisiw. Casual niyang itinaboy siya. Bang! Ang katawan ni Mark Lewis ay gumuhit ng parabola sa himpapawid, at siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Puno ng dugo ang kanyang bibig, at maging ang kanyang mga ngipin ay nagkapira-piraso. Wala siyang pakialam sa sakit. Nanginginig siya at pinunasan ang dugo sa mukha niya. Sumigaw siya, "Dixon, Alex Dixon, huwag! Patayin mo ako! Ikaw ang aking bayaw! Bayaw!" Nakataas ang kilay ni Alex Dixon sabay ngisi. Mula nang magpakasal sila ni Jane Lewis sa loob ng 4 na taon, hindi pa niya narinig ang terminong ito mula sa pamilya Lewis. Muntik na niyang makalimutan. At ang paraan ng pagtawag nila sa kanya ay laging may 3 salita. Sako, sako, lumpo. Matapos ihagis si Mark Lewis sa sulok, narinig ni Alex Dixon ang ingay na nagmumula sa storage room. Nasa loob pa ang asawa niya. Kumunat ang noo niya at walang pag-aalinlangan na sinipa ang pinto ng bodega. Wala! Agad na na-deform ang matigas na bakal na pinto dahil sa sipa. Ang bakal na lock na naka-embed sa dingding ay talagang inalog, na lumikha ng isang malaking butas sa dingding. Tiningnan ito ni Megan Lewis nang may takot at nanginginig sa takot. Kung ang sipa na ito ay dumapo sa kanyang katawan, hindi banggitin ang pagsabog sa kanyang dibdib, kahit ang kanyang ulo ay madudurog sa mga piraso. Sinipa ni Alex Dixon ang bakal na pinto at pinapasok si Chin Yue. Madilim ang bodega, ngunit nakakakita ng kanyang paningin sa gabi. Nakita niya si Jane Lewis na nakahandusay sa lupa. Nakita niya si Jane Lewis na nakaupo sa dingding habang nakapikit. Pulang-pula ang mukha niya at tuloy-tuloy ang pagpunit ng damit niya. Parang sobrang hindi komportable. Ito ang karaniwang reaksyon ng isang taong nataman ng peach blossom curse. Lumakad si Alex Dixon nang may malalaking hakbang at binuhat si Jane Lewis. Tumalikod siya at naglakad palabas. Nang karga-karga pa lang niya si Jane Lewis, ipinulupot din niya ang sarili sa kanya na parang water snake at patuloy na humahaplos sa katawan nito. Binuhat ni Alex Dixon si Jane Lewis gamit ang isang kamay at si Chin Yue sa kanyang balikat. Tumalikod siya at lumabas ng storeroom. Aalis na sana siya nang marinig niya ang mabangis na boses ni Mark Lewis. "Bro daw, itong batang ito." Diretsyong lumabas ng bodega si Alex Dixon at nakitang nakakaharang na ang koridor ng Black Man. Namamaga ang mukha ni Mark Lewis. Yumuko siya at tumabi sa isang lalaking may crew cut. Nang makita niyang nag-walk out si Alex Dixon ay agad siyang naggot ng ngipin at umungol. "Basura, dumating na si bro daw. Gusto kong makita kung gaano kakalakas ngayon. Tadtarin ka ni bro daw." May isang lilang pulang peklat sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na parang bulate. Siya ay tumingin lalo na mabangis. Naglagay siya ng pekeng ngiti at sinabing, "Ikaw si Alex Dixon."
Malamig ang mukha ni Alex Dixon at hindi nagsasalita. Haha, matigas ka talaga. Umisi si bro daw at sinabi sa iilang black man sa likod niya, "Go, basagin mo muna ang tuhod niya at iluhod mo siya kay Mark." Bakas sa mukha ni Mark Lewis ang pananabik habang malapit nang makita si Alex Dixon. Si Megan Lewis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinakpan ang kanyang dibdib. Gusto niyang kagatin ang isang piraso ng laman ni Alex Dixon at sumigaw, "Bro daw, huwag mo muna siyang patayin." Gusto kong makita niyang ginahasa ng sariling mga mata ang asawa niya. Kabanata 237. Ilang black man ang lumakad papunta kay Alex Dixon. Bawat isa sa kanila ay may hawak na kumikinang na machete sa kanilang mga kamay, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng paghamak. Ang kabilang partido ay isang ordinaryong tao lamang. Isa pa, nakayakap siya sa dalawang babae kaya nahihirapan siyang umiwas. Paano siya magiging katapat nila? Isang itim na lalaki ang mabangis na naglakad pasulong at nilaslas gamit ang kanyang saber. Sa gitna ng kidlat, biglang nagpadala ng sipa si Alex Dixon. Agad na pinalipad ang black man na parang bola ng canyon. Ang kanyang sternum ay talagang malalim na napinsala ng sipa. Wala man lang siyang oras na humirit bago siya namatay sa lugar. Itong sipa, matatag, tumpak, walang awa. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng mga tao sa paligid. Napangiwi din si bro daw sa gulat, medyo hindi makapaniwala. Ang iilang black man na ito ay sumama sa kanya. Ang kanilang mga kasanayan ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Talagang sinipa sila hanggang mamatay ni Alex Dixon. Ang natitirang ilang black man ay agad na natakot at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Napatingin si Alex Dixon kay bro daw nang walang pakialam at naglabas ng isang salita. "Magwala ka." Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni bro daw. Inihagis niya ang upos ng sigarilyo sa lupa at malamig na sinabing, "Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Puputulan ko ang laman ng batang ito ng pira-piraso." Si Mark Lewis ay labis na nasasabik. Alam niyang galit si bro daw. Sa katayuan ni bro daw, iginagalang siya sa underworld. Kahit na ang ilang malalaking shot ay magalang. Masyadong mayabang si Alex Dixon. Mabangis ang pag-uugali niya sa ulo ng tigre. Umisi si Megan Lewis, kawawang talunan. Akala mo may alam kang kung fu, pero hindi mo alam kung gaano katimbang. Kung binigyan mo ako ng kulay, magbubukas ako ng tindahan ng pangulay. Ang basura ay basura. Ang puti ay hindi kailanman magiging, kayang suportahan ang pader. Malungkot na kinuha ni bro daw ang kutsilyo at pinunasan ang gilid ng talam. Ang may kintab na talam ay kumikislap na may maliwanag na liwanag sa ilalim ng maliwanag na lampara. Ang kutsilyong ito ay nakita ng dugo ng daan-daang tao. Ngayon, ay dadagdag si Alex Dixon sa halo. Akmang hahakbang pasulong si bro daw, biglang tumakbo ang isang itim na lalaki at bumulong, "Bro daw, nandito na si Brolong." Brolong. Nagbago ang mukha ni bro daw at agad na nagsalita, bakit siya nandito? Nang siyang matapos magsalita ay may narinig siyang casual na boses. "Egg ng aso, ako, si Dulong, wala dito. How dare you be so wild?" Isang grupo ng black man ang sumugod na may swoosh. Pinalibutan nila ang isang matandang nasa edad 50, na nakasuot ng itim na Amerikana at may hawak na tabako sa kanyang bibig. Naglakad siya papasok. Sa tabi ng matanda ay isang magandang babaeng nasa katanghaliang gulang na umalalay sa kanya. Tuwang-tuwa si Mark Lewis. Kahit na ang sikat na Dulong ng Jinling ay dumating. Inimbitahan siya siguro ni bro daw. Parang ngayon ang death anniversary ni Alex Dixon. Dog egg ang palayaw ni bro daw. Siya ang pinakanatakot dito. Basta't may narinig siyang tumatawag sa kanya. Tiyak na papatayin niya ang mga ito sa isang random na laslas. Gayunpaman, ngayong sumigaw si Dulong nang walang anumang pagpigil, si bro daw ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang. Umiti siya ng paumanhin at sinabing, "Anong hangin?" Kinay pa nito si Lolo Long dito. Pagkasabi niyon ay sabik siyang naglakad. Kumuha siya ng lighter at magsisindi na sana ng sigarilyo para kay Dulong. Nang ilabas niya ang lighter, bigla siyang binigyan ni Dulong ng isang malakas na sampal sa mukha. Napasuray-suray siya at nahulog sa lupa ang lighter sa kamay niya.
Nawala ang ngiti sa mukha ni Mark Lewis at napabuka ang bibig niya sa gulat. Si Bro daw ay nakaupong paralisado sa lupa, at siya ay napipi. Master Dragon, ikaw, anak ng Ab-Asterisk, ang lakas ng loob mong manggulo kay Master Dixon. Hinubad ni Dulong ang kanyang tabako at pinagalitan siya. Naglakad siya papunta kay Alex Dixon at magalang na sinabi, Master Dixon, hindi ko dinidisiplina ng mabuti ang mga nasasakupan ko. Ikinalulungkot ko na ang baliw na asong ito ay nakaistorbo kay Master Dixon. Master Dixon. Alex Dixon. Napabuntong hininga si Megan Lewis sa gulat. Kalmadong tumango si Alex Dixon sa kanyang ulo at sinabing, oo, kailangan mong disiplinahin siyang mabuti. Kung hindi, kakagatin ka niya. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na niya ang tao ni Dulong, dapat mo siyang parusahan ng mahina. Putulin ang isang kamay niya bilang isang babala sa iba. Oo. Matamang tinanggo ni Dulong ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang ulo para sumigaw. Narinig mo ba yon? Gawin mo lang yung sinabi ni Master Dixon at putulin mo yung isang kamay niya. Then follow the rules and dig out his eyes. Ano? Nagulat si Bro daw at pinagpawisan siya ng malamig. Puputulan niya ang kamay niya at dukitin ang mga mata niya. Anong klaseng background meron itong Alex Dixon? Hindi ba siya isang wimp? Bakit napakagalang sa kanya ni Lord Dragon? Sa buong Jinling, ang mga salita ni Dulong ay ganap at hindi biro. Ang puso ni Bro daw ay tumibok ng husto. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang mga templo. Mabilis siyang nag-react at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Mr. Dixon, ako, isang aso, ay hindi nakilala ang Mount Tai. Nasaktan kita. Naging bulag ako at naniwala sa kalokohan ni Liu. Patawarin mo ako, Mr. Dixon. Pagkasabi nun, wala nang ibang sinabi si Bro daw. Patuloy lang siya sa pagkautaw kay Alex Dixon. Nang makita si Bro daw na humihingi ng awa sa lupa, nagpanik din ang 12 ng black man na dala niya. Dali-dali silang lumuhad sa lupa at desperadong humingi ng tawad kay Alex Dixon. Maging ang kamay ni Bro daw ay naputol at ang kanyang mga mata ay dinukit. Paano sila, isang grupo ng mga kababata, ay magkakaroon pa rin ng kanilang buhay? Napayuko si Bro daw. Ang mga puting tile ay napuno ng dugo. Noong una ay ayaw silang pansinin ni Alex Dixon, ngunit ang dalawang babae sa kanyang mga bisig ay patuloy na nagpupumiglas. Nakasimangot lang siya at sinabing, dahil first time mong gumawa ng krimen, puputulan ko ang isang kamay mo. Tungkol naman sa mga alituntunin ng pamilya, hindi na kailangan pang parusahan. Salamat, Mr. Dixon. Nagpasalamat si Bro daw. Walang pagdadalawang isip niyang pinulot ang kutsilyo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinutok ang kanyang kaliwang kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay at nahulog ang kutsilyo. Isang madugong liwanag ang bumungad. Sa sobrang takot ni Megan Lewis ay napasigaw siya at namutla ang mukha. Si Bro daw ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tiniis ang matinding sakit ng kanyang putol na kamay. Tiniis niya ang sakit at yumuko kay Alex Dixon. Dog egg, thanks Mr. Dixon for sparing my life. Agad namang nagpunta ang ilang matipunong lalaki para lagyan ng benda ang kanyang sugat at kinaladkad ang maputlang mukha na si Bro daw. Nakakamatay na tahimik ang paligid, at ang puso ng lahat ay napuno ng takot. Si Dulong ay isang diktador, at ang kanyang tungkulin ay hindi dapat hamanin. Gayunpaman, si Alex Dixon ay talagang nagbigay ng utos sa ngalan niya, at hindi niya ito inaprubahan. At talagang nagpakita si Dulong ng magalang na mukha, nang walang kaunting kawalang kasiyahan. Si Dulong ay kumilos na parang walang nangyari at magalang na humihingi ng mga tagubilin. Master Dixon, ano ang dapat nating gawin sa iba pang mga taong ito? Arrest mo muna sila, utos ni Alex Dixon. Dalawang matipunong lalaki ang lumakad at binigyan si Mark Lewis ng ilang malalakas na sampal, pagkatapos ay inilayo siya. Si Mark Lewis ay binugbog ng itim at asul, at ang kanyang ilong ay dumudugo. Siya ay labis na natakot. Ngayon, hindi siya makatakas. Ngayon lang niya nakita mula sa labas ng bintana na may itim na linya ng mga tao na nakatayo sa ibaba. May 20 hanggang 30 van na nakaparada sa labas. Napapaligiran ang buong kumpanya ng Lewis, at para itong hindi magugupi na kuta. Lahat sila ay mga tauhan ni Dulong.
Pero bakit nakita si Dulong sa mga utos ni Alex Dixon? Nahuli rin si Megan Lewes, nanginginig sa takot, puno ng uhog at luha ang mukha. Si Dulong ay isang underground big shot sa Jinling City. Siyempre, kilala niya rin siya. Hindi siya kwalipikadong makipag-ugnayan sa kanya ng normal. Ngayon, nang makita niyang yumuko si Dulong kay Alex Dixon, laking gulat niya na hindi na siya nakabalik sa katinoan sa loob ng mahabang panahon. Pati eyeballs niya halos lumuwa na. Paano ito naging posible? Kilala ba talaga ni Alex Dixon ang underground na big boss ni Jinling? Higit pa rito, talagang magalang si Dulong kay Alex Dixon, at walang sabi-sabi, pinutol niya ang isa sa mga kamay ni Bro daw. Hindi alam ni Mark Lewes at ang kanyang kapatid na babae, pati na rin ang iba pang mga tao sa kumpanya ay natigilan. Lahat ng tao sa Lewes ay natulala. At ito ang sikat na walang kwentang manugang ng Lewes family. Bakit parang ibang tao siya? Kabanata 238. Tumayo si Dulong sa tabi ni Alex Dixon at ibinaba ang kanyang ulo para magulat. Master Dixon, patawarin mo ako sa aking pagka-late. Ngayon lang, ayon sa iyong kahilingan, ang lahat ng mga tao mula sa Lewes Company ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit hindi nila nakita sina Lewes Mingfeng at Lewes Yiqian. Sinuri ko ang pagbabantay ng kumpanya, at ang dalawa matagal na silang umalis. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, hindi sila makakatakas. Wala sa mga taong umatake sa asawa ko ang makakatakas. Panuurin mo muna sila. Babalik ako para ayusin ang score pagkatapos kong harapin ang paggamit nito. Kalmado ang kanyang boses ngunit natakot si Mark Lewes nang marinig yon. Nakaramdam siya ng walang kapantay na lamig. Sinipa na ang dibdib ni Megan Lewes. Siya ay natakot at kinasusuklaman si Alex Dixon. Nang marinig niya ito, agad siyang napasigaw sa matigas na boses. Alex Dixon, walang kwentang basura. Hindi ko akalain na ganito kakawalan Gia. Umasa ka sa pabor kay Dulong para ipahamak ang Lewes family. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa mga alapers ng mga underground big shot. Pagbalik ng tatay ko at tito ko, siguradong hahayaan ka nilang mamatay. Gusto silang pigilan ni Mark Lewes, ngunit huli na ang lahat. Sa puso niya, isinumpa niya si Megan Lewes, ang tanga. Sa oras na ito, hindi pa rin niya naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ba nila alam ang laman ng chopping board ni Alex Dixon? Bago pa matapos ang pagbulyaw ni Megan Lewes, sumimangot si Dulong at tiningnan ang kanyang nasasakupan. Isang matipunong lalaki ang nagtaas ng palad at hinawakan ang buhok ni Megan Lewes, sinampal siya ng 7 o 8 sunod-sunod. Dahil sa mga sampal, dumyugo ang ilong ni Megan Lewes at bibig, at napasigaw siya sa sakit. Dahan-daang sinabi ni Dulong, Miss Lewes, ipinapayo ko sa iyo na igalang mo ng kaunti si Master Dixon. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tubos akong ikinararangal na makapaglingkod kay Master Dixon. Ito ay aking karangalan. Pagkatapos sabihin niyon, magalang siyang yumuko kay Alex Dixon at nagtanong, Master Dixon, ang babaeng ito ay nagsasalita ng kalokohan sa iyo. Gusto niyang tulungan kitang alisin siya. Natakot si Megan Lewes at hindi maiwasang manginig. Bagamat si Alex Dixon na nasa kanyang harapan ay katulad pa rin ng dati, malinaw niyang nararamdaman ng chi na ibinubugal sa kanyang katawan ay hindi na ang walang kwentang matrilokal na manugang noon. Ang Alex Dixon na nakatayo sa kanyang harapan ay naglalabas na ngayon ng chi ng isang superior na nilalang. Nakakabilib, malamig, hindi pwedeng ipaglaban. Ano nga ba ang nangyayari? Hindi ba laging basura si Alex Dixon? Ang salitang deal mula sa bibig ni Dulong ay lalong nagpang-inag kay Megan Lewes. Kukunin nito ang kanyang buhay. Hindi, bayaw. Iligtas mo ang buhay ko. Umiiyak at napaungol si Megan Lewes nang simulan niyang kaibiganin ang kanyang mga kamag-anak. Sa sandaling ito, alam niya na si Alex Dixon ay kanyang bayaw. Mabilis ding sumigaw si Mark Lewes, bro-in-law, pareho tayong galing sa pamilya Lewes. Ang utak ko ang nabaha ng tubig. I was stupid and against you. I won't dare to do it again in the future. Bilisan mo at pakawalan mo muna kami. Nag-agawan silang dalawa para humingi ng awa at tinawag ang isa't isa ng brother-in-law. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nanatiling walang ekspresyon.
Dapat matagal nang namatay ang magkapatid na ito. Paulit-ulit niya itong tiniis alang-alang kay Jane Lewes. Walang hihigit sa 3 bagay. Hindi na niya bibigyan ng pagkakataon ang dalawa. Sa oras na ito, nagsimulang umikot muli si Chin Yue sa kanyang balikat. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nagturo. Dalhin mo muna sila sa hotel at bantayan mo. I will deal with them later. Matamang sinabi ni Dulong, Master Dixon, personal kitang ibabalik. No need. I will go alone. Umiling si Alex Dixon at tumanggi. Si Dulong ay sikat na sikat sa Jinling City. Makikilala siya sa daan. Ang kanyang mga nasasakupan ay nakasuot ng itim at mukhang mabangis. Kung makita siya ng mga kapitbahay, matatakot sila hanggang sa mamatay. Iisipin nilang may kasabwat siya sa underground forces. Maraming tao sa lugar na tinitirhan nila, at kung narinig nila ang balita, magiging demonyo na naman siya sa bahay. Binuhat ni Alex Dixon ang 2 babae pababa ng hagdan at may dumaan na taxi. Agad siyang naglakad pasulong, binuksan ang pinto ng kotse, at pinasok sa kotse si Jane Lewes, na nakakulong sa kanyang mga braso. Bago pa makapagsalita ang driver, kinuha niya ang kanyang wallet at sinabing, "This is my wife." Nainom siya ng sobra. Sa aral na natutunan niya, ayaw ni Alex Dixon na tretuhin siya bilang isang gangster na nagdroga ng mga babae. Sa kanyang wallet, may litratong kasal nila ni Jane Lewes, na sapat na upang patunayan ang kanilang relasyon. Pero nang dumilat siya ay natigilan siya. King ina. Nagkataon lang. Ang matuwid na tsuper ang naghatid sa kanya kanina. Nakaramdam ng awkward si Alex Dixon at tumingin sa driver. Si Chin Yue, na nasa balikat niya, ay kumilos din. Niyakap siya nito at patuloy na umuungol. Patuloy niyang idiniin ang malambot niyang katawan sa katawan nito. Tinitigan siya ng driver na may pagdududa sa mga mata. Nakaramdam ng goosebump si Alex Dixon sa buong katawan niya nang tumingin ito sa kanya. Nagkaroon siya ng ideya at nakahanap ng dahilan. Itong kasama ko, ex-wife ko siya, hinanap niya ako para magpakasal ulit. Hindi ako pumayag. Sa sobrang galit, naparami rin siya ng inom. Ilang beses itong tiningnan ng driver at ilang beses na nag-click sa kanyang dila. Puno ng inggit ang kanyang mga mata, "Kuya, hindi mababaw ang swerte mo sa mga babae. Napakaganda ng mga asawa mo." Oo. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Nalampasan na niya ito sa wakas. Inapakan ng driver ang accelerator. Habang nagmamaneho siya ay puno ng selos ang kanyang mga mata. "Kuya, anong ginagawa mo? Para makapag-asawa ng 2 magagandang asawa, dapat ay napakayaman mo." Mariing tumawa si Alex Dixon. "Wala akong trabaho. It's matrilocal son-in-law." "Putya, kuya, galing mo naman." Lalong nabalisa ang driver. Nang makita niya si Chin Yue na natatakpan ng mga branded na gamit, lalo na siyang nainggit. Paulit-ulit niyang bulalas, ang iyong dating asawa ay isa ring patas, mayaman, at magandang babae. Anyway, mahal na mahal ka niya kaya gusto niyang mag-asawang muli kahit anong mangyari. Bakit hindi mo isama silang dalawa? Hindi nakaimik si Alex Dixon. Napaisip siya, saan kaya nagmula ang driver na ito? Maaari lamang siyang maging perfunctory dahil umaasa siyang mabilis na magmaneho pa uwi. Makalipas ang 1 oras, binuhat ni Alex Dixon ang 2 babae at lumabas ng sasakyan sa ilalim ng naiinggit na tingin ng driver. Walang tao sa bahay. Nagpapahinga ang biyenan sa ospital. Ang kanyang biyenan ay abala sa paglalaro ng mahjong sa labas at gustong maglaro hanggang hating gabi. Buti na lang at tahimik. Binuhat ni Alex Dixon ang 2 babae sa kwarto at inihagis sa kama. Dumaan ang isang daloy ng enerhiya at sa wakas ay kumalma ang 2 babae. Nakatulog sila ng mahimbing. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang nilalaman ng 9 Profound Heaven Scripture, na naghahanap ng paraan upang maalis ang sumpa. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, nalaman niyang ang 9 Profound Heaven Scripture ay hinamak ang ganitong uri ng anting-anting. Ang payo niya sa kanya ay makipagrelasyon sa kanila. Marahil, sa mga mata ng lumikha ng 9 Profound Heaven Scripture, ang pagkakaroon ng relasyon sa kanilang mga babae ay wala. Habang naghahanap ng paraan si Alex Dixon, may narinig siyang tunog mula sa likuran niya. Kumunat ang noo niya at saktong paglingon niya ay nagdilim na ang paningin niya.
Isang mainit at talbog na katawan ang bumungad at idiniin sa kanyang mukha, kaya nahihirapan siyang huminga at halos malagutan ng hininga. Na-block ang line of sight niya, pero maamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng orchid sa katawan ng kabilang partido, alam niyang si wife Jane Lewis iyon. Si Alex Dixon ay lihim na nag-click sa kanyang dila. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang Peach Blossom Rune. Ang enerhiya na inilipat niya ay talagang naubos ng napakabilis. Ang mas hindi inaasahan ay ang karaniwang malamig na Jane Lewis ay talagang hindi napigilan ngayon. Mrs., hayaan mo muna ako. Tulak-tulak ni Alex Dixon. Gayunpaman, si Jane Lewis, na nawala ng malay, ay hindi nakikita. Ang kanyang pares ng jade arms ay mahigpit na pumulupot sa kanyang leeg na parang isang water snake. Dinaikit niya ang katawan niya sa katawan niya at hinaplos siya. Gumawa pa siya ng ilang tunog. Abangan ang susunod na kabanata.